Okay, magandang gabi po sa ating lahat at eto, pag-uusapan natin itong mga balita sa nangyayari ngayong araw na ito, Sunday, okay? Una nating pag-uusapan ay ito ngang patungkol po dito kay Franz Castro. May nasabi po itong si Franz Castro na for the first time, no? Tama ang kanyang sinabi. For the first time talaga, no? Sa lahat ng mga sinabi ni Franz Castro, for the first time, dito ko namalaya na tama pala itong si Franz Castro. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Ano ba ang sinabi ni Franz Castro na si Don Mar TV ay nag-a-agree ako? Okay? Mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay patungkol dito kay Asong Trillanes. Pasensya na po kayo sa mga topics natin ngayon ha. Babanatan lang po natin itong mga pasaway na mga kalaban ni Duterte, no? Alam nyo, si Trillanes may bago na namang pakulo siya ngayon, okay? Gagamitin na naman niya ang mga diskaya para sirain o siraan ang mga Duterte. Mamaya, i-explain natin yan bakit gagamitin na naman niya ang mga diskaya. Eto, nag-breaking news kanina ang patungkol po dito kay Congressman Akop, no? Ano ba ang tunay na dahilan bakit ang pagkamatay nitong si Congressman Akop? Kung maalala po natin, itong si Congressman Akop ay isa ito sa mga nag-interview o nag-investigate kay former President Duterte dyan sa Tuwadcom. Okay? Mamaya alamin natin kung ano yung dahilan bakit namatay si Congressman Akop. Okay? At tayo po'y nakikiramay sa pamilya ni Congressman Akop. Okay, at heto pa. May bago pong developments patungkol po dito kay Jose Cabral na bago pala pumanaw itong si Jose Cabral ay nagstay siya sa isang hotel na siya pala yung pagmamay-ari ng hotel. Okay? 'Di ba nung nagbalita tayo patungkol dito, napag-alaman natin na nag-check-in siya sa isang hotel. Yung hotel na chinek-inan nila ay pagmamay-ari raw ni Jose Cabral na ito na pala'y ibinibenta ng isang sitting lawmaker. Sino kaya? Hindi pa naman ni-reveal ha? Sino ang binibentahan niya? So, meron po tayong analysis patungkol dito. Hindi ko akalain ha? Na siya pala ay sobrang yaman pala nitong si Cabral. Okay, kasi hindi basta-basta ha, na ang tao ay merong business na hotel. 'Di ba? O mamaya pag-usapan din natin 'yan. At last but not the least ay pakinggan po natin itong vlog ni Attorney Harry Roque patungkol po dito na ang sabi ni Attorney Harry Roque na ang pag-asa na lang po ni former President Duterte, na ang ibig sabihin ni Attorney Harry Roque, ang big chance, no, na makalabas agad itong si former President Duterte ay itong walang jurisdiction ang ICC sa kanya. And we all know na yan po ang pinagdedebatehan ngayon ng mga lawyers ni Tatay Digong at sa mga kalaban po ni former President Duterte. Okay? So yun po ang topic natin ngayon, no? Yan po ang ating pag-uusapan. Dami palang topic natin ngayon. 5 ito ngayong topic natin ha. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Itong video na ito, like and share. 1,
2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don. Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, naka-like and share na ba lahat? ito. Unahin muna natin anong ating pag-uusapan. Ito patungkol po ito kay Franz Castro. Ito. Ayan. Ano bang sinabi ni Franz Castro? Na si Don Mar TV for the first time nag-agree ako sa sinabi ni Franz Castro. Okay? Ano ang sinabi niya? Ang gusto talaga nila makulong kami. Tumpak na tumpak ka dyan, Castro. Kasi po, kahapon, I think last Thursday, binalita na yung nag-apila itong si Franz Castro sa kanyang kaso sa kidnapping ay binasura ng korte. So meaning to say, makukulong na si Castro and aabot ng mga 3 to 6 years imprisonment. Tapos, nung tinanong siya, anong masasabi mo na binasura yung kaso mo at ikaw na po ay makukulong dyan? Okay? Yung ano ito mga bata ito na kinidnap nila, no? Yan ang kaso niya. At nag-apila sila kasi na ano ito na guilty siya dito nung unang sinabi ng korte. Tapos nag-apila siya. Ngayon, yung apila niya na basura. Ang sabi niya, ang gusto talaga nila makulong kami. Yan ang sabi ni Franz Castro. Alam mo, Franz Castro, no, for the first time, ako po'y nag-a-agree dyan, no? Kasi, unang-una, kahit hindi natin pag-uusapan yung patungkol sa kaso mo, halos lahat ng sambayan ng Pilipino gusto talagang makulong ka. Kasi, sagabal ka. Sa totoo lang, no? Sagabal ka sa gobyerno. Sagabal ka sa Pilipinas. Kasi wala ka namang ginagawa kung hindi manggugulo dito sa bansa Kasi gusto nyo, kayo yung mamuno dito sa bansa na ito. Paano yan, Castro? Ang daming galit sa inyo. Paano yan? Ayaw ng taong bayan sa inyo, yung grupo ninyo. Wala ka nang magagawa talaga dyan. Kaya yung sinabi mong, ang gusto talaga nila ay makulong kami, ay sobrang tama ka, Castro. Wala po talagang mali sa sinabi mo. Tamang-tama ka. Castro talaga, At least naman, in fairness to Castro, for the first time, tumama rin siya. Tumama rin siya. I don't know kung meron pa ba silang sa batas natin patungkol sa kaso niya, kung meron pang chance na mag-apila sila sa Supreme Court na ba yan? O di ko lang alam. Hintayin lang natin yan kung pwede ba yan, no? Pero as of now, marami po sa sambayan ng Pilipino ang natuwa po sa desisyon ng korte. Tuwang-tuwa sila kasi wala ka namang ibang ginawa, Castro, kundi you always accused VP Sara. And wala naman kayong nakukuha sa mga pag-aakusa nyo kay VP Sara. Hindi nyo napatunayan yung confidential funds. 'Di ba? Yung impeachment ninyo, palpak. 'Di ba? Wala, halos kapalpakan kayo lahat. This only shows na si VP Sara is doing the right path. Ikaw, ayan, yung right path mo papunta sa kulungan.
Di ba? Ah. Yan ang update ni Franz Castro. Kung meron po tayong maririnig na mga magagandang balita kay VP Sara, siya naman masamang balita ang marinig natin sa kanya. Well, masaya na po kami na ikaw na po'y makukulong, Castro. Yo, masaya ang taong bayan. Okay, punta na tayo sa iba kasi nakakabwisit yung mukha ni Castro eh. Eto, punta naman tayo dito kay Trillanes. Iisa-isahin natin ito. Binalita ito ng ano ba? Binalita ito ng Manila Times. Na sabi dito, tila binigyan ni dating Senador Sonny Trillanes IV ng ideya ang kontrobersyal na kontratista at dating Pasig City mayoral candidate na si Sara Diskaya para makalaya sa pagkakakulong. Ayan, ina-advisa niya si Sara Diskaya. Ano ba ang comment natin dito? Unang-una, ang comment ko dito kay Trillanes ay mga mainstream media. Bakit pinapansin pa ninyo itong asong ito? Bakit pa pinapansin pa ninyo itong si Trillanes na kung I will rate Trillanes ng kanyang credibility from 0 to 100%, 0. Ay, nako. Hindi ko maintindihan yung mga mainstream media bakit pinapansin pa nila ito si Trillanes. Siguro, masarap sigurong ibalita itong si Trillanes kasi kapag si Trillanes yung headline sa mga balita, ang dami pong mga bumabati ko sa comment section. Ang daming engagement. Puros naman mga batikos, no? Sabi dito, para makalaya si Diskaya, kailangang ikanta ang totoong backer noong Duterte admin. Yan ang sabi ni Trillanes. So, ipapahamak na naman ni Trillanes ang Duterte. At naniniwala itong si Trillanes na I think, duda ko rito, gumagawa lang ito ng kwento para, kasi kung tutuusin si Trillanes, hangang-hanga ito sa mga Duterte noon. Pumupunta ito sa Davao, makipag-partner kay Duterte na tatakbong presidente at vice president. Ngayon, si Trillanes, dahil hindi siya pinartnera ni Duterte, gumagawa na ng kwento. Kita yung pattern ng mga aso, di ba? Ito pa. Nakakatawa Nag-a-advise siya kay Diskaya na, sabihin mo na, Diskaya, kung sino yung mga backer mo noon sa panahon ni Duterte. At sino masisira? Si Duterte na naman. Di ba? So, wala. Kung alam mo, sa totoo lang, ito yung mga tao na hindi nyo dapat iboto. I will tell all the Filipino people, especially in my channel dito sa Donmar TV, itong si Trillanes, wala itong silbi sa mundo ng politika. Ito lang po ang isang taong nagpapagulo sa bansa natin. Sa totoo lang, prangka-prangka tayo. Ito ang isang tao na walang nagawa sa bansa natin kung hindi nagpapagulo. Alam niyo ba kung bakit? Every time na lumitaw itong si Trillanes sa mainstream media o dito sa social media, walang ibang topic itong si Trillanes kundi banat ng mga Duterte. Wala siyang ibang topic, di ba? Kung mapapansin, lahat ng headlines kapag si Trillanes na ang balita, walang ibang topic si Trillanes kundi maka-Duterte, binabanatan ang mga Duterte. For short, hindi po siya makamove on sa mga Duterte. Naku po ito si Trillanes. Di ba? So what do I mean by that? Anong ibig kong sabihin? Meaning to say, if iboto nyo ito bilang senador o congressman o mayor, wala po itong silbi. Wala po itong gagawin sa gobyerno kundi aawayin lang ang mga Duterte. Meaning to say,
pansariling interest lamang po ang focus ni Trillanes. Si Trillanes po ay hindi focus para tulungan ang mamamayang Pilipino o tulungan man lang ang ating bansa. Ang kay Trillanes is, wala, away lang ng away sa mga Duterte. Yun ang trabaho niya. Laging nahi-headline, laging nababalita si Trillanes na inaaway ang mga Duterte. Na hindi naman siya inaaway ng Duterte. Kawawa nga kasi away siya ng away sa mga Duterte, sisiraan niya ang mga Duterte, hindi naman siya pinapansin. Kawawa. Ay nako. So, ako, no? Disgrasya talaga kapag si Trillanes ang iboto ninyo kung masenador, ganyan, kung makongressman. Kasi po, wala, si Trillanes, focus lang siya sa paninira. Wala siya, yung paradigm niya, wala yung paradigm niya sa kung tumulong sa bansa natin, kung ano ang ikakabuti ng bansa natin, kung papaano natin masusolusyonan itong flood control na corruption, wala. 'Di ba? Napapansin ninyo? Kitang-kita nyo ba si Trillanes na tumutulong sa mga nabahaan? Wala. Nakikita nyo ba si Trillanes na tumutulong sa mga nasalanta ng lindol? Wala. Nakikita nyo ba si Trillanes na nagkokomentaryo sa mga kapalpakan ni Bongbong Marcos? Wala. Nakikita nyo ba si Trillanes na nagko-comment dito sa mga kawatan sa flood control? Wala. Sa lahat ng issue sa main problem ng Pilipinas, si Trillanes po ay walang ambag. Pero pag si Duterte na ang pag-uusapan, ay, siya yung nauna. Siya yung nauna. Oh. So, anong ibig sabihin? Di ba? Wala. Galit lang siya sa Duterte. He is not a public servant. Ha? In my conclusion, hindi po siya public servant. Public enemy ng mga Duterte. Public enemy ng mga Duterte o sa mga DDS. Yan lang kay Trillanes. Mag-comment kayo. Anong masasabi nyo kay Trillanes? Ilatag nyo ang inyong opinion sa comment section. Okay? At ito, unahin muna natin itong kay Cabral, no? Ito yung pinakita na picture na ito raw yung hotel ni Yusek Cabral. Nung bago siyang pumanaw, nag-check-in pala dito si Yusek Cabral sa Ion Hotel. Okay? Diyan siya nag-check-in. Binalita ito ng Bilyonaryo News Channel. Interior Secretary Junvic Rimulya revealed. Anong ibig sabihin? Binuking ni Rimulya that ang hotel na kanyang ang hotel nitong si DPWH Undersecretary na si Yusek Cabral ay dito naka-check-in bago siya namatay. Na ito palang hotel na ito ay pagmamay-ari ni Yusek Cabral na ibinenta na niya sa isang sitting lawmaker. Na ang pagmamay-ari sinabi na pa, nabanggit na pala, ang pagmamay-ari ay si Eric Yap. Okay, kilala naman natin si Congressman Eric Yap, di ba? May issue rin yun eh. So, binili na po ito ni Congressman Eric Yap. So, bakit natin ito binalita? Ako, nung nalaman ko na pagmamay-ari pala siya ng isang hotel, si Yusek Cabral, sabi ko sa sarili ko, mayaman pala itong si Yusek Cabral. Okay, kasi if you will try to analyze, yung nabanggit ng kanyang asawa, I think 34 years ba yung nabanggit ng asawa niya? 34, 24. Basta mga ganon. Nag-range ng 34 years na raw itong nagtatrabaho sa DPWH. Okay? At ito pa lang si Yusek Cabral ay isang engineer. Okay? So, meaning to say,
Kapag ikaw ay isang engineer, hindi na po nakapagtataka, mayaman ka talaga. Kasi, titingnan natin ang, ang records ni Yusek Cabral kung isa ba po ito na kanyang pinipresent sa kanyang SALN. Di ba? O dineklara ba niya ito nung panahon na sa kanyang SALN? Bakit nagkaroon siya ng hotel na ganito? Kung tatanungin niyo ako kung kapanipaniwala ba na isang Yusek Cabral ay merong hotel, ang sasabihin ko lang, kapag meron kang hotel na business, mayaman ka talaga. 'Di ba? Pero kung sasabihin nyo kung bakit siya nagkaroon ng ganitong yaman, yan ang hindi ko na alam. Kasi wala naman tayong ebidensya o hindi naman tayo medyo may kaalaman patungkol po sa buhay nitong si Yusek Cabral. 'Di ba? So baka si Yusek Cabral, ito na lang, speculation na lang natin, analysis na lang natin. Baka itong si Yusek Cabral dati ay talagang full-time engineer na maraming kliyente. 'Di ba? Or dalawa lang 'yan. Baka malaki rin ang sahod niya bilang DPWH or tumatanggap ba? Yan ang tanong. Di ko lang alam, ha? We can only speculate, we can only analyze, but wala tayong proof dyan. Okay? So, especially na ngayon ay pumanaw siya, marami po ang nagtatanong kung ano ba ang tunay na dahilan sa kanyang pagpanaw. Okay? Again, it has been 3 days. Ano ba tong ubo ko, guys? Ang kati-kati ng yung lalamunan ko. Inom muna akong tubig. It has been 3 days na pumanaw siya. So far, sa tingin ninyo, may nakaisip na ba kung ano ang tunay na dahilan bakit siya pumanaw, yung mga analysis ninyo, at ano ang mga nalalaman ni Yusek Cabral patungkol po dito sa mastermind ng flood control anomaly scandal. Okay? Ilatag nyo ang inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Okay? So, heto, punta tayo dito sa punta tayo dito sa balita patungkol ni Congressman Akop, no? Wait. Ayan. Ito yung balita ni Congressman Akop na nag-trending kanina. Nag-trending ito kasi biglaan. Okay? Ano ba ang sanhi o ano ang reason bakit namatay itong si Congressman Akop? Okay? Heto po ang ating balita. We begin with breaking. Wait. Parang ang hina ng audio eh. Lakasan natin. Ayan. Play. We begin with breaking news. Antipolo's 2nd District Representative Romeo Akop has passed away at 78. Deputy Speaker Ronaldo Puno says Akop had a heart attack last night. Akop just had a successful kidney transplant last November 28. But despite efforts by doctors to revive him, doctors pronounced his death. No further details have been released by the family. Puno says Akop was a friend for more than 25 years and a devoted, courageous, and honest public servant. Okay, so yun po, no? So ito pa lang si Congressman Akop, guys, ay bago lang, ha? Last month. Nagkaroon pala ng kidney transplant at saka successful naman, no? Ang kidney transplant niya ni Congressman Akop, no? But ngayon, Disyembre, naka-heart attack siya. Okay, yan ang tanong natin. Bakit baka mahilig itong kumain sa mga yung makatrigger sa heart ba, no? So namatay pala si Akop through heart attack.
Anong mako-comment natin dito? Alam nyo, ito si Congressman Acop, hindi ko masyado itong napansin nung panahon ni former President Duterte sa 2016 to 2022. Hindi ko masyado napansin ito si Kong Acop, pero nakikita ko siya sa balita. At ang sabi nila, ito raw si Congressman Acop ay parang maka-Duterte si Kong Acop. Nung panahon na wala na si Duterte sa gobyerno, pumaliktad. Yan ang narinig ko ha. Obvious naman na bumaliktad si Kong Acop. Why? Kasi tingnan nyo naman yung sa Tuwadcom, di ba? Kung paano nila dinidiscredit yung mga trabaho ni former President Duterte. Pinatawag pa nila, wala talagang courtesy ba na para bang kahit respeto na lang sa dating presidente ng Pilipinas, talagang pinatawag nila si former President Duterte at binabanata nila, di ba? Tinitake advantage nila yung hindi na presidente si Duterte at talagang yung mga question ni Kong Acop ni Duterte, talagang walang respeto ba? So, yun ang maalala natin kay Congressman Acop. Sa nakikita ko sa comment section, ang daming nagsasabi doon na, wala, nagkatotoo na yung wish ni Cara David. Grabe yung mga... Ako ngayon, hindi ko pinagtatawanan si Kong Acop na namatay si Kong Acop ha. Hindi po. Unang-una po, tayo po'y nakikiramay sa pamilya ni Congressman Acop. Kahit galit na galit ako dito sa taong ito, sa ginawa niya kay former President Duterte, sa pagtrahidor niya kay former President Duterte, I would still say na Congressman Acop, no, salamat sa serbisyo mo sa sambayanang Pilipinas. At ako po'y nakikiramay sa kanyang pamilya, no? Sa ginawa mo kay Tatay Digong, walang personalan, no? At sana you may rest in peace, Congressman Acop, no? Pero dahil namatay ka na, Congressman Acop, sasabihin nila, anong mako-comment mo kay Kong Acop? Yun lang ang masasabi ko. Si Congressman Acop ay isang balimbing na politician. Yun lang ang aking masasabi niyan. Pero sa mga nagko-comment doon sa ilalim, sabi nila si Congressman Acop raw ay na wish granted raw ni Cara David kasi ito naman kasing si Cara David pasaway naman talaga yung wish ni Cara David. Ang sabi ni Cara David kasi, yung reporter, di ba, yung wish niya, sabi niya, sana mamatay na lahat ng mga kurakot. Sabi doon sa comment section nitong balita ni Kong Acop, ayan, Cara David, wish granted na. Unti-unti nang nag-granted ng wish. Ito talaga si Cara David, Pero yung mga nagko-comment rin, pasintabi na po. Sana naman kapag merong mga namamatay na mga politicians kahit kalaban ng mga Duterte, iiwasan natin yun ng magsalita pa tayo ng may nakikita ako sa comment section na sinabi doon na deserve mo yan, maimpyerno ka sana, ganon, ganyan. Ang grabe kung namatay na nga yung tao, ginanyon pa. Wag naman. Ako na mismo ang magsabi na wag naman. Kung namatay na yung tao, tayo, nakikiramay tayo, no? Nakikiramay tayo. Yun lang ang masasabi ko diyan. Bigyan natin ng privacy yung pamilya at ipag-pray na lang natin na ang pamilya ni Congressman Acop ay maka-move on kaagad sa mga biglaang pangyayari. Okay? So, yun lang po ang mako-comment ko diyan. You may rest in peace, Congressman Acop. Yan. So, punta tayo dito sa ang malaking pag-asa ni former President Duterte ay manalo dito sa no jurisdiction ang ICC over kay Duterte. Yan po ang sinabi nitong si Attorney Harry Roque. Pakinggan po natin ang kanyang statement. Play. Ay, wait. Ano nangyari dito? Magandang araw ng linggo sa inyong lahat.
Naku, hindi na naman ako nakapagsimba. Pero anyway, maghahanap pa po tayo mamayang gabi kung meron pang simba. Pero mamayang hapon po ay merong meeting ng DDS Maisog na aking dadaluhan. Malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong. Kasi alam niyo naman po, napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang TTS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay para ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat nga palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung ganong kalungkot ang nawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagkamat ang mabuting balita po, bukas meron akong anak na darating dito, sasamahan ako para sa Pasko. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae na talagang mahal naman niya. No? So kahit paano po ay hindi naman pong tuluyang malungkot si Tatay Digong dahil nandyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas o makakatakas tuloy, makakalaya. Talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Ikaw, attorney ha, gusto mong itaka si Tatay Digong ha? Si attorney talaga ah. Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwede magkaroon ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip bakit pa kasi di tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado. And he takes his lawyering very seriously. So hindi po yung mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang isang abogado, lahat ginandaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga motion ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Ang unang basihan po nung wala ng jurisdiction ang ICC ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimulan ng preliminary investigation, dapat sinimulan nila sa loob ng 1 taon matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa 2nd taon na. Kaya nga sinasabi natin, kahit balik-baliktarin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. At ang pagbabalanse noong kalayaan pagbibitiw doon sa jurisdiksyon ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiksyon ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw ng isang bansa. Bakit? Kasi 1 taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa 2nd taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yan ang point 1. Sa tingin ko, pinakamalakas yan. Now, na-desisyon na po yan doon sa naunang insidente kung dapat ba magpatuloy ang preliminary investigation dapat kay Tatay Digong. Nagkaroon po ng 3-2 decision. 3 nagsasabi na dapat tumuloy, 2 nagsasabing wala ng jurisdiction. Dahil nga doon sa sinabi natin na binalanse ng Rome Statute yung kalayaan ng mga bansa na sumapi at magbitiw at yung karapatan ng hukuma na magpatuloy kapag siya ay nagkaroon ng jurisdiction.
dapat yung kanyang pagpapatuloy ng jurisdiction ay gawin sa loob ng 1 taon ng pagbibitiw. At yung 2 dissenting judges nga ay nagsabi, since pangalawang taon na nagsimula ang preliminary investigation, wala ng jurisdiction ng ICC. Now, yung 3 namang mahistrado na nagsabi na dapat patuloy ang preliminary investigation, hindi nila sinabi na ang desisyon nila ay tungkol sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sinabi lang nila, unang-una, hindi naman inaddress ng mga abogado ng Pilipinas kung anong naging epekto ng kanyang pagbibitiw sa Rome Statute. Ang sabi lang nila ay local courts are able and willing and dapat hindi nga gumalaw ang ICC. Tama po yung argumento na yon. Pero ang sinasabi ng appellate chamber nung nagkaroon ng 3-2 decision, dapat diniscuss at inargue na dahil ang preliminary investigation na nagsimula 1 taon, 2 taon na nakalipas pagkatapos ang pag-deposit ng instrument of ratification, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil hindi po nagawa yun ng naunang abogado ng Pilipinas, no? Hindi naman po pwede ilabas yan for the first time on appeal. So tama po in a sense na hindi po pwedeng kauna-unahang beses na ilalabas mo on appeal isang bagay na dapat na ilabas sa pre-trial chamber, no? Pero ang importante po dyan, maski sinabi nila na dapat magpatuloy ang preliminary investigation, hindi sila nagdesisyon talaga sa jurisdiction, sa issue ng jurisdiction. At itong desisyon ngayon ng pre-trial chamber ay kauna-unahang desisyon. Ngayon nga pong naghain na ng motion to dismiss ang mga abogado ni Tatay Digong. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng desisyon on jurisdiction. Now, ang pangalawang basihan pa ng motion ni Tatay Digong ay yung illegality ng kanyang pagkakaaresto. Dahil according to the Rome Statute mismo, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman bago siya Custodial stay. pinadala sa dahig. Ito isang ayon sa Article 59. Yung hindi pagsunod sa ganyang proseso ay dapat maging dahilan para mawala na ng jurisdiction ng hukuman. Kasi nga po, kidnapping ang nangyari. Now, alam natin kung ano naging desisyon ng pre-trial chamber dito sa issues na ito. Ang sabi ng pre-trial chamber, sinight nila isang general provision ng Rome Statute kapag nagsimula na raw ang kanilang in jurisdiction, kinakailangan makipagtulungan ang Estado maski sila ay bumitiw. Ang pinag-aawayan dito, kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay kapag nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination ng prosecutor na hindi dapat humingi ng basbas sa ICC mismo bago sila mag-proceed at ang kanilang pakay lamang sa preliminary examination malaman kung meron dahilan para tumuloy nga sa preliminary investigation. Ang sinasabi natin, yung preliminary examination dahil yan internal sa prosecution lamang, hindi yan nag-i-invoke ng jurisdiction ng hukuman. Kasi wala namang kinalaman ng hukuman dun sa preliminary examination. Ang meron lang, nagsisimula lamang ang jurisdiction ng hukuman kapag humingi na ng abiso para sa preliminary investigation at ito ay matapos ngang makakalap ng ilang ebidensya para humingi ng abiso na magpatuloy to preliminary investigation from preliminary examination. So sa tingin ko, Klaro mali-mali yun, talaga yung pre-trial chamber nung sinabi nila na dahil nagsimula na ang jurisdiction ng hukuman, hindi na po pwedeng itigil ang jurisdiction. No? In the first place, sabi nung pre-trial chamber, abay, kapag sinabing ICC, yan daw po ay kasapi yung prosecutor, yung mga proseso na internal sa prosecutor. Pero parang sa Pilipinas din po yan. Kapag sinabing judicial review, hindi po nag-exercise ng judicial review ang prosecutor. So yung jurisdiction ng ICC ay dapat yung hukuman na magdedesisyon at hindi ang prosecutor. Pero ang sabi ng pre-trial chamber, dahil nga ang prosecutor ay kasapi ng ICC, kasama na raw sa proseso ng ICC yung mga ginawa ng prosecutor na mali. Kasi alam naman natin na bagamat iisa lang ang ICC, alam natin na yung hukuman ay composed ng mga mahistrado at hindi kasapi ang mga prosecutors. Alam niyo ba ho, nung minsan na dahil yung aking
law dean at profesor na si Rod Pangalangan ay minsan umupo bilang ICC. Nung isang trip ko dito, dinala niya ako doon sa ICC. Nakita ko yung opisina niya, pinakain niya ako doon sa lunch. Alam niyo ba na talagang striktong-strikto ang paghihiwalay sa loob ng hukuman between the prosecutors and the judges, na pati elevators, hindi po pwedeng sumakay ang mga elevator sa same elevator ang mga prosecutor na ginagamit ng mga judges. Doon sa lunchroom nila, hiwalay ang upuan ng prosecutor at ng judges. Kasi malinaw na ang prosecutors ay mga abogado. Hindi sila kasapi ng hukuman. Kasama sila doon sa institusyon ng ICC, pero kapag sinabi na judicial, court's jurisdiction, yan po yung gawain ng mga mahistrado. Kaya nga hinihiwalay sila doon sa building mismo ng ICC, ng elevator, at hiwalay rin sila ng kainan. Diba? Malinaw yan. So, nung sinabi nga ni now Ombudsman Boying Remulla na nasunod daw yung Article 59, duman daw siya judicial review, yung kikidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig, sinasabi niya na dumaan daw yung sa DOJ. Same argument, ang DOJ hindi korte, hindi kabahagi ng korte. Well, strictly speaking, lahat ng abogado, we are officers of the court. Pero hindi ibig sabihin na palibasa kami abogado, kami ay mga hukom na. Correct. We are part of the justice system in the same way that the Office of the Prosecutor is part of the justice system na ICC. Pero hindi sila kabahagi ng hukuman mismo. Dahil ang hukuman, mga magistrado lamang ang mga nakaupo dyan. So yun yung unang-unang pagkakakli. Now, Okay, so yun po, putulin lang natin na kasi usapin lang naman ito sa jurisdiction. May jurisdiction ba ang ICC over kay former President Duterte? At klarong-klaro naman guys, no? Maraming mga argumento itong mga nasabi, pero unang-una, kung laliman nyo kung saan nagsimula ito, ay parang ayan na nga, hindi po maganda ang proseso nito, no, sa simula pa lang. Dahil instead na dumaan ito sa custodial state, which is ang Pilipinas, kaagad nilang dinala sa eroplano papunta doon sa Dahig. Doon pa lamang ay klarong-klaro na wala talaga, no? Pero ayun nga, sabi nila, nandiyan na si Tatay Digong sa sa ICC, so kailangan na raw ipagpatuloy. Ngayon, ang argumento is ang reklamo nitong mga no, ang mga reklamo is hindi po to nangyari nung time na, yan ang lagi kong sinasabi. Hindi po to nangyari nung time na miyembro pa tayo. Sad to say na itong mga nagpapanggap na mga victims di umano dito sa war on drugs, yung mga leader ninyo, nung panahon na tayo pa ay miyembro ng ICC, bakit hindi ninyo doon nagreklamo kayo nung time na yun? Bakit nung time na hindi na tayo, diyan ang argumento matatapos diba? Ngayon, nag-gather pa kayo ng evidence. Nag-gather pa kayo ng itong mga victims na ito, na 300 plus lang yung nag-gather ninyo. Akala namin 30,000. Diba? So, very obvious na this is all political. This is all political. dun sa pangalawa naman na issue, na yung pagiging illegal ng arrest, ang sabi ng pre-trial chamber this time around, wala lang. Kasi sinasabi nila na yung illegality of arrest is merely procedural. Ang importante nga, gaya ng sinabi ng Eichmann, ay mabigyan ng patas sa paglilitis ang mga akusado. Well, sa tingin po natin mali yan. Kasi una-una, no, yung desisyon ng ICC dapat konforme sa umiiral na batas pagdating sa karapatang pantao. At sa tingin ko, ang umiiral na batas na ngayon ay kapag ang pamamaraan na nagkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman para sa pagkatao ng isang akusado ay illegal, dapat mawala ang jurisdiksyon ng hukuman. Ang tawag po dyan, decoupling.
At yan po ay naging desisyon ng South African Constitutional Court sa Ibrahim versus Minister. Alam nyo kasi, nakwento ko na yan, yung panahon ng World War II, si Eichmann, author of the Final Solution, patay ng mga Jews, nakatakas sa Europa matapos ng digmaan, nalaman ng Israel na namuhay under assumed identity sa Argentina, kinidnap. Dinala sa Israel at linitis. Ang depensa ni Eichmann, in the first place, kinidnap ako. Linabag ang soberenya ng Argentina. Dapat, huwag ka magpatuloy ng jurisdiction. Pero ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, malay namin, pakailam namin. Basta kailangan bigyan ka ng patas na paglilitis. Pero yan po ay hindi na ang tinatanggap na estado ng karapatang pantao. Ang tinatanggap na po talaga ay yung Ibrahim versus Minister, kung saan isang official din ng apartheid regime tumakas sa karatig bansa ng South Africa. Matapos na nakaupo ang Nelson Mandela, kinidnap nila itong apartheid official doon sa karatig bansa, dinala sa South Africa. At sinabi nga ng South African Constitutional Court, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Now, dito sa ICC, may provision po sila na tinatawag ng abuse of process. Ibig sabihin na natin Ano yun abuse of process ang term. na yung illegality ay hindi dapat makaapekto sa jurisdiction ng hukuman, still, dahil merong abuso sa proseso, kumbaga, masisira ang imahe ng hukuman, masisira yung kakayahan o yung tiwala ng mga mamamayan ng buong mundo sa ICC na magbigay ng katarungan kung papayagan na magpatuloy ang jurisdiction ng hukuman. In a sense, yung abuse of process, hinihiwalay po yung jurisdiction na okay, merong jurisdiction, pero ang issue is yung propriety. Tama ba na magpatuloy? Dahil kapag ikay nagpatuloy, parang hindi ka talaga nagbibigay ng katarungan dahil ikaw mismo ay lumalabag sa batas. Correct. So kaya ang tawag dyan is abuse of process. Hindi po yan in-address ng pre-trial chamber. At for the first time, ma-address lang yan ng appeals tribunal. Okay, so yun po Ano po ang inyong opinion po sa inexplain ni Attorney Harry Roque? Kasi kapag ipapatuloy ng ICC ang trial ni Tatay Digong, that is abuse of process. Kasi kung ipapatuloy nila, meaning to say, nilabag nila ang batas. Kasi in the first place, kinidnap si Tatay Digong papunta doon sa The Hague. Pero, kung ipagpatuloy nila yan, kasi sasabihin nila, ito ay, proseso talaga ito na, anong tawag doon? Dapat bigyan natin ng linaw itong mga victims at itong si former President Duterte na pinagbibintangan nila na talagang dapat may hustisya dito sa mga pangyayari. Yes, tama yan. Sige, tama yan. Kung yun ang argumento nyo. Pero kapag ipagpatuloy ninyo yan, may isa kayong batas na binabaliwala ninyo. At yun ngang unang proseso na dapat sundin ninyo. Diba? So, what are your thoughts about this? Dapat lang bang i-trial ito o wala na talagang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong? Okay? So mag-comment, mag-react po dito sa statements ni Attorney Harry Roque at babasahin natin yan ang inyong mga komento. Okay? So guys, paki-like at saka paki-share itong vlog na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time na nanood dito sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo, no? Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Updated na kayo sa ating mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.